Huwag ka na nga maraming satsat, Nay. Bigyan mo na lang ako ng perang pang-inom. Birthday ni paring Eddie ngayon eh. Ayaw ko naman mapahiya dun sa tao at sa mga bisita niya. Isa pa, nangako akong sasagutin ko yung 5 kahon ng alak. Kaya tsak hinihintay na ako ng mga yun. Hindi ka ba nakakaintindi, Berdon? Wala pa nga ako sobrang pera dito dahil hindi pa nakakapag-harvest ulit ng mga isda sa palaisdaan. Maghintay ka na lang kung kailan ako magkakaroon. Napakasinungaling mo talaga. Sumilip ako sa kwarto mo kanina habang nakabukas yung pinto. Nakita ko may binibilang kang pera. Kaya pwede ba, huwag mo akong pagdamutan? Para sa mga gastusin at iba pang bayarin dito sa bahay ang perang yon. Kailangan ko rin pasahurin ang mga trabahante natin sa palaisdaan. Hindi ko sila pwedeng pabayaan dahil sa kanila nakasalalay ang paggalaw ng negosyo natin. Ah, ganon. Akin yung wallet mo. Sa akin ka pa talaga magdadamot, ah. Anak mo ko eh. Tapos uunahin mo pa yung ibang tao? Ibalik mo sa akin yung pitaka ko, Berdon. Yan na lang ang huling pera ko na nakalaan para sa mga pangangailangan natin dito sa bahay. O, yan. Sa iyo na yung wallet mong bulok. Ito naman, sa akin na. Adios! Berdon! Lentik kay balik mo sa akin ang perang yan. Masinuuna mo pa talaga yung mga barkada mo kaysa sa pamilya natin. Ay, buwisit! Taon 2004. Tarlac. Humahalakhak na lumabas ng bahay ang anak ni Sidra na si Berdon matapos kunin ang natitirang pera ng ina sa pitaka. Kaaakyat lamang noon ni Sidra sa ikalawang palapag ng kanilang bahay para magpahinga na sana sa kanyang silid nang magkasalubong sila ng kanyang anak sa hagdan. Nakita naman ng bunso niyang anak na si Letlet ang nangyari kaya nag-aalala yon na lumapit sa kanyang ina. Okay ka lang po ba, Nay? Sobrang sama talaga nung si Kuya. Hindi na nakakatuwa yung mga ginagawa niya sa inyo. Ayos lang naman ako, anak. Hayaan mo na lang yung kuya mo. Kasalanan ko rin naman kasi hindi ko agad siya binigyan. Kung naibigay ko sana yung hinihingi niya kanina pa di sana hindi na sana siya nagalit. Ano ba naman kayo, Nay? Matapos yung ginawa niya sa inyo, parang kayo pa may kasalanan. Ibang klase ka rin, ah. Anak, pasensya ka na. Hindi ko lang matiis na magalit ang kuya mo at magkaroon ng hindi pagkakaunawaan dito sa loob ng bahay. Iba pa rin yung may kapayapaan ng buong pamilya natin. Hay nako, Nay. Hindi ko alam kung kapayapaan pa bang matatawag kung ganyan palagi si Kuya Berdon sa inyo. Huwag ka na magalit sa kuya mo, anak. Ganun lang talaga yon. Hayaan mo, kakausapin ko na lamang siya pag uwi niya mamaya. Kaya nagkakaganon si Kuya kasi ibinibigay niyo lahat ng gusto niya. Minsan nga kahit wala na matira sa inyo, siya pa rin yung inuuna niyo. Na-spoil niyo kasi masyado yon, Nay. Anak, huwag ka magsalita ng ganyan, utang na loob. Pareho ko kayong mahal ng kuya mo dahil mga anak ko kayo. Nagkataon lang na gano'n ang pag-uugali niya dahil siya ang panganay at di hamak na mas matanda siya sa iyo. Alam niyo, Nay, buti na lang at kayo naging nanay namin. Dahil kung hindi, baka matagal nang itinapon sa ilog yan si Kuya Berdon. Letet, hindi na tama yung mga pinagsasasabi mo, ha? Itigil na natin ang usapang ito dahil ayos lang naman ako at hindi naman ako nasaktan. Pasensya na po, Nay. Nag-aalala lamang po ako sa inyo. Pasensya ka na rin sa akin, anak, kung napagtaasan kita ng boses. Nabigla lang ang nanay mo. O siya, sige na, magpahinga ka na't gabi na rin. Tiyak na uumagahin na naman ang uwi ang kuya mo, kaya isasara ko na lamang muna yung pinto sa ibaba. Yumakap na lamang si Letlet sa ina, saka humiwalay at matamis na ngumiti bago nagpaalam para pumasok sa sariling silid. Ang kanyang nanay ay nagtungo naman sa ibaba ng bahay upang isara ang pintuan. Kinabukasan, habang magkausap ang magpinsan na sina Letlet at Tuning sa kanilang palaisdaan. O pinsan, bakit parang lukot na papel de liha yata yung mukha mo? May problema ba? Grabe ka naman sa papel de liha, Sanpits. Ang gaspang nun, eh. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung dapat ko bang problemahin to o baliwalain na lang. Joke lang yun, to naman. Teka, ano bang gumugulo sa isip mo? Sabihin mo na sa akin at makikinig ako, 24 oras. Sira ka talaga. Sumeryoso ka nga. Tungkol to kina nanay at Kuya Berdon. Naku, mukhang may hindi na naman ginawang maganda yung pinsan ko, ah. Ano ba nangyari? Doon isinalaysay ni Letlet ang lahat ng kanyang nakita at narinig.
maging ang naging usapan nila ng ina at ng tila pagpanig noon sa kanyang Kuya Berdon. Sa inis ay hindi napigilan ni Tuning na magpahayag ng sariling opinyon. Pambihira. Sa inaraw-araw na lang na ginawa ng Diyos, hindi niya na pinagpahinga si tita sa sakit ng ulo. Pasalamat siya, wala ako kagabi sa bahay. Sinabi mo pa, nakakainis na nga eh. Naaawa na kasi ako kay nanay. Teka, saan ka nga pala natulog kagabi? Nakitulog na lang ako dun sa kubo ni Mang Andoy. Nag-inom kasi kami ng tuba kagabi. Medyo tinamahaan yata ako. Nagpaalam naman ako kay Tita Sidra na hindi ako makakauwi. Sus, kaya naman pala. Wala tuloy akong katulong umawat kay Kuya Berdon. Pero ayos lang, kasi kung nagkataon na dalawa pa tayong pumigil sa kanya, baka pareho pa tayong masabon ni nanay. Alam mo, pinsan, sa totoo lang, minsan sobrang naiinis na rin talaga ako dyan sa kuya mo eh. Kaya lang, ayoko naman makialam sa problema ng pamilya nyo kasi alam mo na, ampun lang ako ni Tita Sidra at itinuring na anak mula nung namatay sila nanay at tatay. Kaya bilang pasasalamat, gusto ko na lang na gantihan si tita ng katahimikan at pahinga ng isip. Naiintindihan naman kita, Sanpits. Kaya nga nagsisipag kang tumulong dito sa palaisdaan kahit walang kapalit na sweldo eh. Ikaw naman kasi, kahit ipagduldulan na sa'yo ni nanay yung bayad niya para sa'yo eh, ayaw mo naman tanggapin. Let, yung pagtira ko pa lang sa inyo at pag-aaruga sa akin ni tita sa loob na mahabang panahon, sobra-sobra na yun. Kaya wala nang dahilan para tumanggap pa ako ng karampatang sweldo mula sa kanya. Sus, ang lakas mo naman makadrama anthology. Oo na nga. Ano, pwede na ba? Pwede na ba akong isabak sa pelikula nila Miss Sharon Cuneta? Pwede naman. Pero hindi sa kanila, no? Baka sa Shake, Rattle and Roll, pasok na pasok ka. Aray ko naman, grabe ka pinsan ha. Magpinsang buo sina Letlet at Tuning na kinupkup at inalagaan ng kanyang ina matapos sabay na namatay ang mga magulang ng binata dahil sa matinding pagragasa ng bagyo. Maraming taon na ang nakalipas. Mula noon, itinuring na rin nila yon bilang parte ng kanilang pamilya. At bilang pagtanaw ng utang na loob, tumutulong siya sa negosyong palaisdaan ni Letlet nang walang inaasahang kapalit na sweldo. Kinagabihan, habang abala sa pagbabasa ng libro sa sala ang dalaga, saka pa lamang umuwi ang kuya niya na si Berdon. Buong magdamag at maghapon yung hindi umuwi at lasing na lasing nang makapasok sa loob ng bahay. Oy, Letlet, mabutit nandiyan ka. Ipagain mo nga ako na makakain at nagugutom na ako. Bilis! May mga kamay at paa ka naman, kuya, di ba? Hindi ko rin naman hawak yung mga plato at kaldero, kaya siguro naman kaya mo nang asikasuhin ang sarili mo. Lintik! Hoy, wala kang karapatang suwayin ang mga utos ko dahil kahit anong gawin mo, ako pa rin ang kuya mo at mas matanda ako sa'yo. Sus, kuya nga eh, kung ganyan din lang naman ang ugali, mas maganda pang wala na lang akong kuya. Ano? Ulitin mo yung sinabi mo? Wala ka talagang galang sa akin, ha? Gusto mo ba makatikim ng sampal at suntok? Sige, subukan mo. Sa palagay mo ba natatakot ako sa'yo? Ngunit nang akmang sasaktan na sana ni Berdon ang kapatid, saka naman nagmamadaling bumaba ng hagdan si Sidra at naabutan niya ang dalawa na nagtatalo. Agad niyang inawat ang mga yon. Berdon, Letlet, magsitigil nga kayo. Para kayo hindi magkapatid ah. Ano ba nangyayari dito? Eh paano ba naman kasi, Nay, itong si Kuya? Gusto niyang ipaghain ko pa siya ng pagkain kahit nakikita naman niyang may ginagawa ako. Napakatamad. Letlet, magdaan-daan ka nga sa mga sinasabi mo. At ikaw naman, Berdon, bakit kasi hindi ka nalang mag-asikaso ng sarili mo? Hayaan mo't ako nalang ang maghahanda ng pagkain mo. Ay, teka, saan ka ba nanggaling at buong magdamag kagabi at maghapon ngayon ay hindi ka umuwi? Eh, saan pa ba di sa inuman? Pwede ba huwag ka na nga maraming tanong? Ipaghain mo na lang ako na makakain dahil kanina pa ako nagugutom. At ikaw naman babae ka, hindi pa tayo tapos ha, tandaan mo yan. Bahala ka sa buhay mo, palagi ka naman ganyan eh, sanay na kami sa'yo. Abat taron, ay, pasalamat ka, lasing ako. Hindi ko na kaya makipagtalo sa tangang katulad mo. Berdon, halika na sa kusina at ipaghahain na kita. Letlet, huwag mo na lang sagutin ang kuya mo nang manahimik na yan.
Matapos yun, inakay na ni Sidra si Berdon sa kusina para ipaghanda ng makakain. Ngunit laking pagkadismaya ng lalaki nang nasa harapan niya na ang mga inihanda ng kanyang ina. Lintik, isda na naman? Wala bang karne? Puro na lang isda ang ulam natin dito. Baka naman tubuan na ako ng buntot at palikpik niyan. Nakakasawa na. Palagi na lang isda, isda, isda. Hoy, Berdon, huwag mo nga bastusin niyang grasya. Magpasalamat ka at may nakakain ka pa. At kung hindi dahil sa mga isda na yan, wala tayong negosyo na ikabubuhay natin ngayon. Ang mabuti pa kumain ka na. Ayoko na. Nawalan na ako ng gana. Mas maganda pa siguro kung matulog na lang ako at magpahinga. Nakakabwisit talaga yung mga tao rito sa bahay, oh. Tinawag pa si Berdon ng kanyang ina para pigilan, ngunit hindi niya na yon pinansin. Padabog at inis na nagpatuloy na lamang siya sa pag-akyat ng hagdan para magtungo sa kanyang silid sa itaas at makapagpahinga. Napabuntong hininga at napailing na lamang si Sidra na naiwang mag-isa sa kusina. Ay, Berdon, kung alam mo lamang ang totoo, siguradong mahihiya ka sa lahat ng mga pinaggagawa mo. Yun ay kung may natitira ka pang kahihiyan sa sarili mo. May lipit ng alam mo na mga ito at baka masira lang. Sayang naman. Sa kabilang banda, habang magkausap si Mang Andoy at Tuning, si Berdon ang kanilang paksa at pinagkukwentuhan. Pauwi na sana sa kanilang bahay ang binata. Hindi ka pa ba uuwi, Tuning? Hindi naman sa ipinagtatabuyang kita, ha? Pero baka lang pagod ka na sa maghapon nating trabaho dito sa panaisdaan. Mag-aalas 9 na pala ng gabi. Maya-maya na po ako uuwi, Mang Andoy. Magkwentuhan muna tayo sandali, pampawala man lang ng pagod. Teka, matutulog na po ba kayo? Hindi pa naman. Tsaka mukhang maganda yung naisip mo na magkwentuhan muna tayo. Tungkol saan ba yan? Tungkol po kay Kuya Berdon. Naisumbong kasi sa akin ni Letlet na nagkasagutan na naman daw si Tita Sidra at saka si Kuya Berdon noong nakaraan. Mabutit na banggit mo yan, Toning. Maging ako man ay nagtataka na rin sa kakaibang ugali at pagkatao niyang si Berdon. Bakit kaya magkaibang ang ugali niyo ni Letlet kumpara sa kanya? Hindi ba pinsan ka rin naman nila? Opo, pinsan ko po sila. Pero hindi ko nga rin po alam kung bakit ganun ang ugali niya si Kuya Berdon eh. Nung dinala kasi ako ni Tita sa bahay nila noon, malaki na siya. Noon lang kami nagkita at kahit dati pa man mainit na talaga ang dugo niya sa akin. Pero hinahayaan ko na lang po. Kung nabubuhay lang sana yung ama nila, yung tiyuhin mo na hindi mo na abutan. Tiyak na hindi uubre ang pag-uugali ni Berdon. Masyadong madisiplina yun at ayaw sa bastos at walang modong tao. Pareho po pala sila ni Lolo Nestor. Yung nakatira sa Samar na tatay nila Tita Sidra, ganun na ganun din po yun. Ayaw nang walang galang at bastos na tao. Nakita ko na noon si Nestor. Dito siya dati nakatira. Kaya lang, makalipas ang 5 buwan mula nung magsimula akong magtrabaho rito sinundo na rin siya nung pinakapanganay na kapatid ni Ma'am Sidra. Si Ate Siling, doon niya na daw patitirahin yung lolo mo sa Samar. Kaya ibinigay niya na kay Ma'am Sidra itong palaisdaan. Ganun po ba? Pero alam niyo, Mang Andoy, huwag kayo maingay ha. Sa ating dalawa lang to. Sa pagkakaalam ko, base sa mga naririnig kong usap-usapan ng mga kamag-anak namin, mambabarang daw yung lolo namin na yun at siya raw ang pinakamatandang nabubuhay sa angkan namin. Mambabarang? Walang Diyo naman, oo. Alam mo, Tuning, sa edad kong ito at kahit sa probinsya pa ako lumaki, wala pa akong nararanasan at nakikitang ganyan. Kaya mahirap para sa akin na paniwalaan kung totoo ngang may mambabarang. Mabuting tao kasi kayo, Mang Andoy, kaya hindi nyo yun mararanasan. Sabi kasi nila lolo, ang nakakaranas lang daw nun, yung mga masasamang tao at mga halangang bituka. Yung mga mapagsamantala at hindi makatao. Ganun. Walang hiya. Ang dami mong alam Tinaig mo pa ako na nasa 50 na ang edad. Pero kung totoo man yun, sa iba na lang sana. Huwag na sa atin. Sana nga po. Paano, Mang Andoy? Uuwi na po ako. Baka naghihintay na si Tita. Balita ko kasi hindi pa rin umuuwi yung mabait niyang anak na si Kuya Berdon eh. Ewan ko lang ngayon kung nandun na. Siya sige. Mabuti pa nga at nang makapagpahinga na rin tayo pareho. Wala ka na bang nakalimutan? Po? Ano naman po makakalimutan ko wala naman akong dalang gamit kanina. Hindi yun. Ang ibig kong sabihin kung wala ka na bang nakalimutang ikwento.
Akala ko naman kung ano na. Marami pa po, pero sa ibang araw na lang ulit. Baka kasi abutin tayo ng umaga kapag ngayon ko kinuwento lahat eh. Nagtawanan na lamang ang dalawa, saka umalis si Tuning para umuwi sa kanilang bahay. Matandang binata si Mang Andoy na halos buong buhay ginugol na lamang sa pagtatrabaho sa palaisdaan. Pinagawan siya ni Aling Sidra ng sapat na sukat ng kubo sa lugar na yon, nang sa ganun ay mayroong titingin at magbabantay anumang oras. Makalipas ang ilang araw, habang abala sa ginagawa si Mang Andoy at Tuning, nagtaka sila sa biglaang pagpunta roon ni Berdon. Lumapit yun sa kanila habang nakapamulsa ang magkabilang kamay sa suot niyang pantalon. Magandang araw po, Sir Berdon. Napabisita kayo. Meron po ba kayong kailangan? Wala naman, Mang Andoy. Gusto ko lang sanang itanong kung tuwing kailan at anong buwan ang anihan ng mga isda na yan. Ay, depende po sa kondisyon ng isda, sir. Kung pwede na o hindi pa. Pero sa ngayon, medyo matagal-tagal pa yan kasi maliliit pa. Bakit nyo naman po na itanong, sir? Sigurado ka? Baka naman ayaw mo lang sabihin sa akin para hindi ko malaman kung kailan magkakapera si nanay. Di kaya niloloko mo lang kami dito sa negosyo namin? Ikaw ang katiwala, di ba? Ay, wag niyo po akong pagsalitaan ng ganyan, sir. Alam ng Diyos kung gaano ako katapat sa trabaho ko at wala akong nilolokong tao. Bakit pinagbibintangan ba kita? Kapag hindi mo sinabi sa akin kung kailan ang araw ng anihan, malilintikan ka sa akin. Naintindihan mo? Ha? Tanda? Ginagawa ko lang ng tama ang trabaho ko, sir, at hindi kasama doon ang pagsilbihan kayo. Si Ma'am Sidra ang nagpapasweldo sa akin at hindi kung sino man. Ba't talaga palang sinusubukan mo ako, ha? Tama na po, Kuya Berdon. Huwag niyo naman saktan yung matanda. Alam mo bang buong maghapon siya nagtatrabaho rito sa palaisdaan at pagod, tapos ganyan pang gagawin mo? Manahimik ka, kutong dupa, ha? Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Saka pang walang silbi at pala mo ni nanay, eh. Hoy, tandaan nyo to, ha? Hanggat nandito't nabubuhay pa ako, kasama ako sa mga amo na dapat ninyong pagsilbihan. Naintindihan nyo? Ha? Mga buwisit! Pabalyang binitawan ni Berdon ang braso ni Mang Andoy, saka galit na umalis. Halos matumba na ang matanda sa lupa. Mabuti na lamang agad siyang naalalayan ni Tuning at inayos ang kanyang gusot-gusot na damit. Ayos lang po ba kayo, Mang Andoy? Pagpasensyahan nyo na yung mukhang dragon na yun, ha? Nasaktan po ba kayo? Ayos lang ako, Tuning. Salamat. Sanay na rin ako sa ugali ni Berdon at inaasahan ko na rin na isang araw gagawin niya talaga yun. Pero ano't ano man ang mangyayari, kay Ma'am Sidra lang ako susunod at sa anak niyang si Ma'am Letlet. Siyempre, maliban sa'yo. Naku, Mang Andoy, patawa ka talaga. Hindi naman kita inuutusan at hindi ko gagawin yun dahil wala ako sa posisyon para mag-utos. Hindi naman ako katulad ni Berdon Berdugo, no? Ay, talagang binansagan mo pa, ha? Alam ko naman na hindi ka katulad ni Berdon, Tuning. Hindi at malabong maging kagaya mo yung bastardong yun. Gusto ko na nga po siyang paluin ng sagwan kanina, eh. Kaya lang, naisip ko, baka sa akin naman magalit si Tita Sidra. Ay, yan ang wag na wag mong gagawin, ha? Wag mong subukang ipahamak ang sarili mo para lang ipagtanggol ako. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kapag ka may nangyaring masama sa'yo. Ay, napakabuti niyo naman pong tao, Mang Andoy. Mabuti lamang ako sa taong ganun din sa akin. O siya, tara na at magtrabaho na ulit tayo. Baka magkaiyakan pa tayo rito. Malakas na muling nagtawanan ang dalawa bago nagpatuloy sa kanilang mga ginagawa. Lihim na pinagmasdan ni Tuning si Mang Andoy habang nagtatrabaho at hindi maiwasang makadama ng awa sa matanda. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit ang isang katulad ni Mang Andoy ay magagawang saktan ng walang konsensya na si Berdon. Kinagabihan, nang makauwi sa bahay si Tuning ay nalaman niya mula kay Letlet na wala na naman doon si Berdon. Kaya naman sinamantala niya ang pagkakataon para isumbong ang lalaki sa ginawang pagsugod sa palaisdaan at pananakit kay Mang Andoy. Ano? Nagawa niya yun kay Mang Andoy? Ay,
Ito talagang si Berdon, puro sakit na lamang ng ulo ang binibigay sa akin. Nakakahiya tuloy doon sa matanda. Tita, sorry po ha. Wala po akong planong gumawa ng gulo sa pagitan nyo ni Kuya. Ang sa akin lang po, gusto kong malaman yung lahat na nangyayari sa negosyo ninyo. Hindi, Toning. Wala kang dapat ipaghingi ng paumanhin. Tama lang ang ginawa mo dahil yun naman talaga ang nararapat. Maraming salamat sa pagsasabi sa akin ng tungkol dyan. Sige po tita, bababa na po ako. Pasensya na po kung naabala ko ang pagpapahinga ninyo ha. Nang isinara ni Sidra ang pinto ng kanyang kwarto, inis na inis siya kay Berdon at tila nakadama ng labis na hiya para kay Mang Andoy. Isang tapat at masipag na trabahante ang matanda at kahit kailan hindi yun pumalpak at lumiban sa trabaho. Marunong din yun makisama sa iba pa nilang trabahante. Ay naku naman, Berdon. Ano pa bang magagawa ko para magtino ka? Hindi naman ako nagkulang sa'yo at halos lahat ng gusto mo ay binibigay ko. Pupunta na nga lang ako dun bukas para kausapin si Mang Andoy at ako na mismong hihingi ng paumanhin sa kanya. Kinaumagahan, hindi pa rin umuwi ang anak niyang lalaki, kaya nagtungo na lamang siya sa palaisdaan upang kausapin ang matanda. Masaya siyang binati ng mga trabahante habang sabay-sabay na inalis ang kanilang mga suot na salakot. Magandang araw rin sa inyo. Pasensya na sa abala, ha? Gusto ko lamang kausapin si Mang Andoy. Oy, kayo po pala, Ma'am Sidra. Ano po ba yung pag-uusapan natin? May kasalanan po ba ako sa inyo? May nagawa po ba akong mali? Ano ka ba naman, Mang Andoy? Kumalma ka nga. O siya, sige. Maiwan ko muna kayo, ha? Mang Andoy, dun muna tayo sa kubo. May importante lang akong sasabihin sa inyo. Nagtataka man, sumunod na lamang ang matanda sa babaeng amo patungo sa kanyang kubo. Nang magkaharap na sila ay agad na napansin ni Sidra ang pasasapisngi ni Mang Andoy at sugat sa labi na sa wari niya ay dulot pa ng pananakit ng kanyang anak. Mang Andoy, una sa lahat, gusto ko sanang humingi ng paumanhin dahil sa ginawa ni Berdon kahapon. Hindi ko alam na pupunta siya rito dahil wala naman akong sinabi sa kanya na magpunta. Ay, akala ko naman kung ano na. Wala po yun, Ma'am Sidra. Sa totoo lang alam ko naman na hindi mo siya inutusan at hindi mo gagawin yon nang hindi ipinapaalam sa amin ni Toning. Masakit pa ba yung mga pasa at sugat mo? Hayaan mo, magpapabili ako ng gamot mamaya kapag may nagpunta sa sentro. Ipapasabay ko na lang. Ay, Ma'am, hindi na po. Ayos na po ako. Wala naman po akong ibang nararamdaman tsaka malayo po ito sa bituka. Huwag na po kayo mag-abala at huwag na rin kayo mag-alala. Hindi ko pababayaan ang trabaho ko dito. Sigurado ka ba na ayos ka lang? Alam mo, hindi naman yung trabaho mo ang inaalala ko dito. Sinisiguro ko lang na maayos ang kalusugan mo para makabawi kahit papaano dahil sa ginawa ni Berdon. Ay, Ma'am, maniwala po kayo. Ayos na po talaga ako. Ang mabuti po, kausapin niyo na lang si Berdon at subukan yung pagsabihan. Alam kong hindi siya makikinig sa inyo pero walang masama kung susubukan ninyo. Sa huli, kayo pa rin naman ang ina niya kaya baka matauhan yon kahit paano. Ay, gano'n na nga ang gagawin ko, Mang Andoy. Ay, hindi ko na rin alam kung bakit naging ganyan ang ugali ni Berdon. Pinalaki ko naman siyang maayos at may disiplina. Ma'am, hindi naman po sa nakikialam ako, ha? Baka po kasi masyado niyo siyang na-spoiled, kaya ganun. Pansin ko po kasi na halos lahat ng gusto niya ibinibigay po ninyo. Ay, ganun na nga siguro, Mang Andoy. Kapag hindi ko kasi binigay yung mga hinihingi niya, mas lalo siya nagre-rebelde. Yun lang naman po ang sa akin, Ma'am. Pero nasa inyo pa rin po kung sa paanong paraan niyo didisiplinahin ang inyong anak. Maraming salamat, Mang Andoy, at pasensya na ulit sa ginawa niya. O siya, sige, aalis na ako at baka masyado na kitang naaabala sa mga ginagawa mo. Walang anuman po yun, Ma'am. Huwag niyo na masyadong isipin ang tungkol doon. Sige po, babalik na po ako sa trabaho. Ngumiti lamang si Aling Sidra sa matandang lalaki, saka kumilos para umalis at muling umuwi sa bahay.
Doon, naabutan niya si Letlet na naglilinis ng bakuran at binati siya ng dalaga. Nandyan na po pala kayo, Nay. Saan po kayo galing? Sumilip lang ako dun sa palaisdaan, anak. Ang tagal ko na rin kasing hindi nakakapunta ron eh. Tsaka, kinausap ko na rin si Mang Andoy. Ganun po ba? Bakit po? Ano po ba nangyari kay Mang Andoy? May problema po ba? Ikinwento ni Aling Sidra sa anak ang buong pangyayari at maging yun ay halos hindi makapaniwala sa nagawa ng kanyang Kuya Berdon. Sobra na talaga yung si Kuya. Alam niya pa bang ginagawa niya? Hayaan mo na lamang muna, anak. Pagsasabihan ko na lang siya. Ganun naman talaga ang pamilya, hindi ba? Ika nga sa isang basket ng mga hinog na prutas, hindi talaga mawawala ang bulok. Tama po kayo, Nay. Si Kuya literal na bulok talaga. Bulok ang ugali, bulok ang pagkatao, bulok pati pag-iisip. Huwag ka naman magsalita ng ganyan sa kuya mo, anak. Kahit papaano kapatid mo pa rin yon. Ay, siya nga pala, hindi pa ba siya umuwi buhat kahapon? Kararating niya lang po bago kayo dumating, Nay. Nandun po sa loob. Ewan ko kung anong ginagawa. Iniwan ko muna siya ron at ayaw ko rin siyang kausapin. Ay, o siya, sige. Magpahinga ka na pagkatapos mo riyan, ha? Kakausapin ko lamang ang kuya mo. Nang makapasok sa bahay, agad niyang nakita si Berdon na nagkakape at prenteng nakaupo sa sofa habang nakapatong ang mga paa sa lamesa na nasa kanyang harapan. Hindi yun lasing, ngunit ramdam niya na wala yun sa mood. Mabuti naman at umuwi ka na, Berdon. Mag-usap nga tayo. Ano na naman ba yan, Nay? Nakita niyo nagpapahingang tao eh. Bakit mo ginawa yun kay Mang Andoy? Hindi mo na inisip na malaki na itutulong niya sa negosyo natin. Isa pa, hindi siya masamang tao para ganunin mo. Ay nako, eto na naman tayo sa walang kwentang usapan. Sigurado ka ba mabait yung taong yon? Baka nga hindi natin alam na niloloko niya na tayo sa negosyo eh. Siya at ang sipsip mong pamangkin na si Tuning Praning. Ay, Diyos ko, Berdon. Saan ba nanggagaling yung mga pinagsasasabi mo? Bakit ba ang dumi ng utak mo tungkol sa kanila? Huwag mo nang uulitin yung ginawa mo, ha? Tandaan mo, sa kanila nakasalalay ang kabuhayan natin na siyang pinagkukunan ko ng pera para lang maibigay ang lahat ng luho mo. Oo na. Kayo na naman ang tama. Kailan ba ako mananalo sa inyo kayo nanay at anak lang naman ako, hindi ba? Berdon, hindi naman sa ganon. Gusto ko lang na maunawaan mo mga mabubuting bagay na nangyayari sa atin at huwag mong ituon yung isip mo sa mga maling akala. Magpapahinga na ako. Nawalan na ako ng gana magkape. Buisit na yan. Minsan na nga lang umuwi rito sa bahay tapos ganito pang sasalubong sa'yo. Ay, Berdon, huwag ka munang umalis. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Berdon! Ay. Hindi na siya nilingon pa ng anak at nagpatuloy na sa pag-akyat sa hagdan para magtungo sa kanyang silid. Muli, wala na lamang nagawa si Sidra kung hindi ang mapabuntong hininga at mapabulong sa sarili. Kung sasabihin ko kaya sa kanya ang totoo, magbabago kaya siya. Pero wag na muna siguro, dahil mukhang wala pa siya sa tamang kaisipan. Ay naku, Diyos ko, kailan kaya magbabago ang anak ko? Makalipas ang ilang buwan, nanatili pa rin sa ganoong pag-uugali ang binata. Hindi na lamang siya pinapansin ng mga tao sa bahay, kabilang na si Tuning dahil sanay na ang mga yon sa kanyang ugali. Hanggang isang araw, sumapit na nga ang araw ng pag-harvest ng mga isda at batid ni Berdon na maraming pera ang kanyang ina. Siguro naman na hindi mo na ako tatanggihan sa hihingin ko sa iyo ngayon. Nakita ko nag-ani na sila ng mga isda simula pa kahapon. Ibig sabihin, marami kang pera. Ano na naman bang gusto mo, Berdon? Uunahan na kita, ha? Hindi lang tayo may mga pangangailangan. Kailangan ko rin bayaran ng mga tauhan natin at kahit paano'y mag-aabot din ako kay Tuning dahil nakakahiya na sa kanya. Yan tayo eh. Bakit ba pagdating dyan sa pamangkin mong bubwit, ang lambot ng ilong mo? Samantalang ako na anak mo, nagdadalawang isip ka lagi bago ako bigyan. Hihingi lang naman ako ng pambili ng motor. Nakakapagod na maglakad at